Holding in faith. Steadfast unto the end. Yan. Sabi ko, napakaganda ng kanilang theme, mga minamahal na mga kapatid. At nakita ko, sabi ko, talagang ang iglesyang ito'y matagal-tagal na sapagkat 21st na. Kung sa binata pa ay nagdibo na. Ayan, nagdibo na ang Mary Home Seventh-day Adventist Church. Gaya na binanggit ni Pastor Bjorn kanina, iba't iba din ang karanasan na naranasan ng iglesyang ito. Pero nakita ko ang kanilang pinanghahawakan sa theme pa lang ay solved na, mga minamahal na mga kapatid. No? Napakaganda ng inyong tema. Dahil po ang atin pong tema ay napakaganda, ay meron tayong spiritual, ano tawag dyan? Check-up. Ayan. Bakit? Kasi ang tao sa literal nga, merong check-up pag may sakit, di ba? Masama ang pakiramdam ko Sasabihin mo, Dok, magpa-check up ako. Dahil masama ang pakiramdam ko. Ano po ang pakiramdam nyo? Hindi ko nga maramdaman di ba? Magpapa-check up ka para malaman mo ang iyong pakiramdam, mga minamahal na mga kapatid. Ang ating key text ay ating matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. It says, examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Let us pray, mga kapatid. Panginoon po naming Diyos, ang inyong bayan ay nagagalak na makikinig ng inyong mga banal na salita. Amin pong dalangin ang inyong pong patnubay. Buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan. Maunawaan namin at magkaroon kami ng kagalakan habang kami naghihintay sa aming Panginoong Hesus. Basbasan po ninyo kami habang kami ay makikinig sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, pinili ko ito. Actually, a week before, Sabbath ng gabi, nag-chat-chat kami ni Ate Neng. Doon po sa mga nanonood pala, ay tinanggal ko yung face mask ko. Don't worry, yung microphone na ginamit ko ay akin. Akin, ako lang gumagamit mula kanina. Ay nag-usap kami, sabi ko ay, sa inyong church po ba, kumusta ang kalagayan, ganito, ganyan. Nakita ko ay napakaganda. Kaya sabi ko, dahil lockdown ngayon, no, buong Pilipinas, buti na lang bumalik ulit ang ating pagsamba. Ay nakita ko, sabi ko, i-check up natin yung mga kapatid. No, check up natin. Kailangan ng check up dahil, dito pala tayo, dahil meron po tayong mga defects ang bawat isa. Kaya before tayo magpatuloy sa pinakasentro, ay gusto kong i-share sa inyo ang different characteristics of defective people inside the church. Defective people. Meron bang may defect ang bawat isa sa atin? Siguro hindi natin alam. Huwag niyong tingnan yung tabi nyo. Parang siya ito. Huwag niyong tingnan. No? Mamaya na, mga kapatid. No? May defect ang bawat isa. Yung defect na yun, mga kapatid, ay siguro before lockdown o after ng lockdown o during lockdown, maranasan yun. Alam niyo yung lockdown, mga kapatid. First time nyo ba makaranas ng lockdown since March, mga kapatid? First time nyo makaranas ng lockdown? Ang inyong lingkod, hindi. Dahil nung pong bago pa ako sa pananampalataya ay madalas po may lockdown sa akin. Tataka kayo, lockdown, may virus ba sa kanila? No? Madalas po may lockdown dahil ang inyong pong lingkod. When I was baptized at 14 years old, mga minamahal na mga kapatid, 14 years old. At pag kami po yung sumisimba, 7 kilometers ang layo ng aming pagsamba, minsan ang sabi ng tatay ko, huwag kang sumamba dahil marami kang labahan. 3 sako. 3 sako, labahan. Ako po yung panganay na lalaki, minsan niluluhod ko sa Panginoon. Minsan, madalas. Niluluhod ko sa Panginoon na hindi lang ako makapagpaliban sa pagsamba. One time ay mayroong fellowship, no? Sabi ng tatay ko madaling araw pa lang, huwag kang sumamba. Bakit po? Marami kang labahan ngayon. Yung ate ko nag-aral yung panganay ng college, yung isa high school. Malayo sa amin. Yung nanay ko may pilay. Mula noon hanggang ngayon. Sabi ko, sasamba ako, bukas na labahan ko lahat yan. Sabi ng tatay ko, ng nanay ko.
puntahan mo tatay mo, magpaalam ka. Pumunta ako doon sa sakahan. Tay, sasamba po ako. Sabi ng tatay ko, magpaalam ka sa nanay mo. Hindi ko alam, saan ako magpapaalam. Yung ate ko hong namatay na nasundan ko, siya tagapagtanggol sa akin. Sabi niya, pasambahin niyo yan si Bunso. Bunso po ang palayaw ko kahit panganay akong lalaki. Oo, kakaiba, no? Bunsong panganay. Pasambahin niyo yan si Bunso kasi siya lang yung mabait sa atin. Oh, sabi ko, praise the Lord. Tantuwa ako. Minsan nga mga kapatid ay talagang napakahirap pala. No, laging lockdown dahil hindi ka makakasamba. No? Nila-lockdown ako na magulang ko. Minsan lumuluhod ako, Panginoon. No? Hipuin niyo yung puso ng magulang ko na pahintulutan ako makasamba. Pagmulat ko, mga rebulto. Kasi may rebulto kami. O, kasi mga Katoliko, sabi ko, sorry Lord. Yung ko sa kabila. O, kasi may rebulto kami. Buti na lang ngayon, wala na. O, tinapo na nung nanay ko. O, pero dumating ang panahon mga kapatid na natuwa na sila. No, natuwa sila at yung brother ko ngayon ay Amaykos President sa Katayngan. No, kaya sabi ko, praise the Lord. Dalawa na kami. Yung family ko hindi pa Adventist pero nag-worship sila. Sabi nung district pastor doon, ito lang yung family na nakita ko na nag-worship kahit hindi Adventista. Ang mga awit, Adventista. Yung tatay ko, gitarista. Yung kapatid ko, nagbabasa ng Biblia. Nanay ko, nag-aawit. Sabi ko, praise the Lord. Ang kulang na lang, bautismo. No? Ay naalala ko yung sabi ng Biblia, sabi ng ating Panginoon, naalala ko, ang dami ko nang nadala sa Panginoon. Hindi po sa pagmamayabang, no, mga kapatid. Ang dami nang nadala sa Panginoon, pero yung family ko, isa pa lang. So, kailangan natin balikan. Bautismo na lang ang kulang. So, yung lockdown, mga kapatid, ay naging dahilan kung bakit tayo ay minsan namimiss nating sumamba. No? May mga karanasan pa nga na bawal ang pagsamba. Gustong-gusto natin sumamba. Di ba? Pero pag may pagsamba, laging late. Oh, di ba? Di bumabalik sa hapon. Pero pag lockdown, ay, talagang gusto buksan ang simbahan. So ating tatalakayin ngayon yung different characteristics of defective people inside the church. Number 1. Alam niyo yan? Oh, mosquito. Oh, mayroon tinatawag na mosquito people. Oh, mga taong mga lamok. Mga kapatid. Anong characteristics mayroon ang ganitong klaseng mga tao? Oh, ang characteristic nila ay dependent. No, sunod-sunod lang. Sige, kung ano ang mangyari, kung anong mga gagawin, sige, dependent sila, follower sila, no? Happy-go-lucky, ano pa? Indolent, sluggish. Sa makatuwid, ang mga taong ganito ay mga sip-sip. Sip-sip ba? Di ba yung malamok naninipsip ng dugo? Oh, sunod-sunuran lang. Brad, mayroon tayong, sige. Oh, sunod-sunod lang siya. No? Ang tawag dyan ay mosquito people. No? Wala siya, hindi nagpa-participate. Basta sunod-sunod lang. Ano ang programa dyan? Ewan ko, sumunod lang ako dyan eh. Di ba? Hindi alam kung anong ginagawa. No, mga ganun lang. Number 2, bilisan natin. Ang oras, ang bilis, oh. Mayroon din tinatawag na ant people. No, mga langgam na tao. No, langgam na tao. Ang langgam kasi sa amin, lumilipad. Pagdating sa Manila, gumagapang na lang. Nawala yung pakpak. No? And people. Anong characteristics mayroon mga kapatid? Ang sabi diyan, follow you only if you are sweet. Pagka ikaw ay sweet, ibig sabihin ikaw ay mapapakinabangan, no? Merong nakukuha sa iyo. Sunod-sunod ka, no? Uto-utoin ka ba? Brad. Di ba? May nakukuha. Naalala ko tuloy nung ako nag-aral, meron kong kaklase na Koreano. Yung kaklase ko na Koreano, mga kapatid, napakahina mag-English. Okay pa yung mga Pinoy, no? Nakaka-construct ng kahit isang sentence. Siya talaga hindi marunong, naawa ko. Inuto-uto nung kaklase ko na mataba. Inuto-uto niya. Nakukuha niya yung laptop. Nabigay yung cellphone. Sabi ko, yung mayaman ka, tumataba ah. Tapos magna. Oh. Magnanakaw. Nawala sa church, sa school. Nung ako po ay napunta sa Taguig, nabalitaan ko, nag-abroad pala. Saan nag-abroad? Pa-China. Patay na pala. O, diyan sa Taguig, sa Maykuan. Nag-chat sa akin yung isang membro, kilala niyo po ito si ano? Opo, kilala ko po. Patay na. Natulog lang daw, pagising, patay na.
Natulog lang pagising patay na. Bakit? Kasi kumakain ng mamoy. Oo. Nag-asawa kasi ng hindi Adventist. Pinakain ng mamoy. Pagtulog, gumising siya, patay na. So yung mga tao, napapakinabangan, yun ang kanilang, ganun ang mga langgam na tao. Sunod. Always seek for revenge. Talagang gustong gumanti. Pansin niyo yung langgam. Subukan niyo apakan yung kanyang bahay. Diba? Titirahin ka na titirahin. No, ganon ang langgam, mga kapatid. May mga ganong characteristics ang ating mga kapatid. Sasabihin na, paglabas mo, tanda mo. Diba ganon? Doon sa Burias, may naghabulan ng itak. Hindi ko alam kung alam ni Nong Johnson yun eh. Mag-elder. Pareho elder. Naghabulan ng itak. Sabi ng mga tao, uy, sino yun? Uy, mga sabadista. Naghabulan ng itak. Ang hirap mga kapatid, no? Ay, dapat wala sa atin yun, no? Yung mga taong ganon. Dito sa Mary Homes, walang ganyan na mga kapatid, no? Wala. Amen? Oo, wala talaga. Sabi dito, silent but will hurt you, surprisingly. Di ba? Palihim lang, pero tinitira ka. Alam mo ba yun si sister? Wow. Lagi nakatakong. Natitisod naman. No? Diba? Yan ang problema. Tinitira ka. Masakit yun eh. Tama, oy, si Brother Richard, nakabarong na naman. Pero inutang. Ang hirap nung gano'n, mga kapatid. Diba? Titirahin ka. Yun ang problema, mga kapatid. So, ganun po yung mga klaseng tao. May ant people. Wala dito yan sa Mary Homes. No? Wala. Very good. Kapitbahay. Sabi, wala dito yan. Tapos tumingin sa katabi. Mahirap yun, ha? Number 3. Number 3 tayo dahil mabilis ang oras. Know it all people. No, anong klaseng mga tao ito? Parang alam lahat. No? Alam lahat ang characteristics nila. No? Number 1, ang sabi dyan, highly opinionated and cannot accept others' opinion. Pag sinabi niya, nasusunod. Sabihin niya, wala nang mag-suggest ng opinion. Yung akin na masunod. Kung may sasabihin, paglabas na lang. Matapang, talagang siya nasusunod. May naalala ako dito, babae. Under ang elder. No? Treasurer, under ang elder, ha? Diba? Under. Next. Easily identify mistakes of others and spirit of criticism. Diba? Ay, matindi ito. Pag nagkamali ka, madali ka niya ma-identify. Ay, yung sinabi mo kayo na, mali yun, ha? Minsan, nasa pulpito pa. Meron ako napuntahang church dito sa Marikina. Naimbitahan ako, may camping sila. May nag-speaker. Ang sabi na soy, mali ang sinabi mo. Dalawa na nasabihan. Nawarningan ako nung isang kapatid nag-invite. Kinausap ko, tatay, mamaya pag nagsalita, huwag kang sumagot. Sa dibahin. Ay, bakit? Sabi niya, sabi ko, pag sumagot ka, papalabasin kita. Ay, sige. Nung magsalita ko, patango-tango. Nung hindi na tumango, at tulog na. Doon sa likod. May mga ganun tao, mga minamahal na mga talagang, kunting mali lang ng isang kapatid. Alam niya, pero yung mali niya, hindi niya nakikita. Anong sabi ng Panginoon? Bago mo tanggalin yung nasa kapwa mo, tanggalin mo yung sa'yo. Mga kapatid. No, always aims to be at the top. Gusto niya lagi siya, nangingibabaw siya. No, nasusunod. Ano pa dyan? Ang sabi dyan, ay tinatawag din siyang autocratic leader. No, talagang, parang boss. Pag sinabi niya nasusunod, hindi ganun sa iglesia. No? Hindi ganun sa iglesia. Sabi nga ni Pastor Bjorn kanina, ay napaka-soft ng kanilang meeting. Bakit? Kasi mga mababait ang nasa Mary Homes. Amen. Ang lakas nung iba, pero iba. Parang hindi ako yun, Nagdududa, mga kapatid, no? Ano pa? Number 4, barky dog people. Anong klaseng tao ito? Tumatahol kahit may nagsisermon. Di ba? Yung speaker, boring. Dito tayo magkwentuhan. Nasa likod, mga kapatid. Di ba? Tahol ng tahol, ang characteristics nila. No? Keep saying opinion, no? Salita ng salita, no? Kahit walang nakikinig, ano tawag doon? May tama. Keeps asking question, mga kapatid, no? Tanong na tanong, wala namang sense yung kanyang tanong.
At always attacks people. O, pag nakatalikod. O, di ba? Yun ang problema. Tinitira. O, tingnan mo si sister, tulog na naman. O, di ba? Mahirap yun, mga kapatid, no? Always discourage people. Ayun ang problema. No? Didi-discourage niya pag may mga magagandang plano. Ay, huwag kang pumunta doon. Gastos. O, di ba? Mahirap yun, didi-discourage. Meron tayong crusade. Ay, nako, wag na yan. Matanda na tayo. Di ba? May mga ganun, mga kapatid. But, anong sabi dyan? They did nothing. Walang ginawa. Oh, may mga ganun tao. O, di ba? Mga ganun tao, salita ng salita. Ay, gawin mo yan, oh. Tapos siya, wala. Naka-number 4. Naalala ko yung mga ganung tao. No, nung ako'y bata pa sa pananampalataya, ako po ay binansaga na isang Hapon. Nung ako'y bata pa sa pananampalataya, ang tawag sa akin ay utosan. Binansagan ako Hapon kasi utosan. Mga kapatid. No? Number 5. Mga babae. Uy. Anong sabi dyan? Number 5. Cannibal people. Hindi ibig sabihin na nangangain ng tao, ha? Mahirap yun. Anong karakteristik nila, mga kapatid? Talks personal details. Di ba? Pinag-uusapan nilang personal details ng tao. Ay, alam ba yun si sister? Ang ganda-ganda ng suot, ang kinis-kinis ng mukha, pagdating sa bahay, burara. Sasabihin sa katabi, no? Tinan mo yung kanyang mga sandal pag hinuhubad, nilalagay sa kama. Nakikita ko, di ba? Mga ganun, di natin alam. No, mga ganun, mga kapatid. Sabi pa dyan, love to chat with friends even at church service. Di ba? Nakukwentuhan, pagtahimik na, tulog na. Di ba? Yung iba talagang literally nagchat-chat. Di ba? Akala mo nag-open ng Bible. Hi, kumusta ka na? Akala mo nanonood o nagbabasa ng Biblia. Kasi sa cellphone, di ba? Sino may dalang Bible, mga kapatid, by the way? Sige nga, ask nyo yung mga Bible ninyo. 1, 2, 3, 4. 5. Ang dami natin, 5 lang, 6. Mga kapatid, di ba? Sabihin na, nasa cellphone. Nung kami pumunta doon sa may parting Bulacan na 2 Sabbath ago, sabi ko, sino po may dalang Bible? Uy, taas, 3 lang yata yung Bible. Puro cellphone. Bible ba yan? Cellphone, ang bit-bit. Di ba, mga kapatid? Bakit? Kasi nandoon na, iniwan na yung Biblia mismo. Tapos, pag nagsasamba, andon, nakabukiki. Miss you. Nakalagay doon, lalo ni mga kabataan. Kaya maganda rito yung mga kabataan, nasa harap eh. Nakikita, anong ginagawa mo, ha? Di ba? Di ba, ganon. Mabuti na lang ang church na ito ay konti lang. Kahit walang sounds, kitang-kita mo, naririnig ka pa. No, mga kapatid. Ano pa? Knows who is having the best Sabbath attire. Di ba? Alam niya. Yung ganda ng forma. Pero natutulog lang yan. No? Sa tabi. Diba? Alam nyo, mga kapatid, yung mga nagre-reklamo, yung mga ganitong klaseng tao, tumatabi yun sa harap ng electric fan. Nagpapalamig. At yung mga karamihan humaharap sa ganyan, hindi nag-iikapo yan. Hindi naghahandog. Pero tumatapat dyan sa electric fan, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa inyo, wala dito yan sa Mary Homes. Wala dito yan. Amen, mga kapatid? Ayun. Talagang wala. Parang mayroon na. Mayroon. No, kung mayroon, magmuni-muni ka na. No? Mag-ikapo ka na, mga kapatid. No? Mga ganun bagay. Number 6, no? Yung mga matatanda. May dalang tungkod. Killjoy people. Di ba? Alam niyo yung killjoy people, kahit nagkakasayahan na, kasi mangot pa rin. Ano daw? Hindi sumasabay. No? Ang hirap, no, mga kapatid. Characteristics nila, discourage happiness. Di ba? Makasayahan. Ayaw niya. No? Loves to oppose church programs. Naalala ko tuloy nung isang gabi may pinapanood si Mrs. na may isang bata na mga kasamahan, mga kabataan, pinapasayaw. No? Ayaw niyang sumayaw. Tinatakot ng teacher, pag hindi ka sumayaw, bagsak ka. Sumayaw siya, nakasimangot. Nakaharap, nasa harap. Gumagalaw. Hindi talaga ngumingiti, mga kapatid. No, nag-viral yun. Siguro million ang views. Dahil sumasayaw, yung kanyang mukha galit, mga kapatid.
Ganyan yung mga tao dito sa church na hindi gumagalaw, no? Discourage good plans, no? Yung mga magagandang plano para sa iglesia, ayaw niya. Palitan natin ng bubong. Wag na yan kasi magastos, no? Wag na yan. Magpa-aircon, dagdagan natin yung aircon kasi mainit pa. Wag na, magdala ka na lang ng pamaypay mo. Tag 10 piso mo. Di ba? May mga ganong tao, mga minamahal na mga kapatid. So, may mga ganitong tao, mga kapatid, ay meron ding dito yan. Meron ba? Wala. Wala dito yan. Uy, para mayroon na. Di ba? Alam nyo mga kapatid, merong isang elder. Ang elder na ito ay more than 10 years siya naging head elder. Ang nangyari po ay lagi niya kasing ina-expect na every time na mayroong election ay siya ang head elder. Ang problema, noong nagkaroon ng election sa kanila ay hindi siya napiling head elder. Nagtampo. Noong magtampo siya, yung bubong na dinonate niya, kinuha niya. Binawi niya. Sabi niya, dahil hindi na ako head elder, yung bubong na dalawang kuhanin ko yan. Kinuha niya, binaklas. Tapos hindi na nagsimba. Ni-report ng mga membro, Pastor, yung ating dating head elder, hindi na nagsisimba. Sabi nung district pastor, sige, dalawin ko. Dinalaw. Brad, anong problema? Pastor, alam ko na yan. Huwag mo na akong sabihan ng ganyan. Alam na. Huwag mo na akong dalawin. Pagkasunod na linggo, dinalaw ulit ng pastor. Kaya hindi na nagsisimba eh. Huwag na, Pastor, alam ko na yan. More than 10 years ako nag-elder. Pang-4, pagdating ng panlima, nagalit na yung elder. Ano ba, Pastor? Sabi niya. Ano bang pakay mo? Hindi pa pinapapasok nung bumuksan ang pinto si Pastor. Sabi ng Pastor, Brad, ipanalangin kita. Manalangin ka dyan. Hindi pinapapasok. Ang sama talaga ng loob niya, hindi siya naging head elder. Sige. Pinanalangin ng Pastor. Brad, ipanalangin kita. Sige, manalangin ka dyan. Panginoon, sabi ng Pastor, ayaw na ng kapatid sa iyo. Ibibigay ko na siya kay Satanas. Sabi nung Pastor, sabi nung elder, wag! Wag, Pastor! Bumalik na lang ako sa Panginoon. Bumalik siya. Anong bumalik siya? Kinabit ulit yung hayero. Mga kapatid. Yun ang mahirap yun. Totoong istorya, mga kapatid. No? Ang hirap no, yung hayero, binalik din. No? Kasi bumalik na siya. No? Yun ang mahirap, mga kapatid. No? Kaya dito, killjoy siya at last participative, mga kapatid. Ito last. Ugali ito ng Pariseo. Oversight people. No? Ang ganitong klaseng characteristics, mga minamahal mga kapatid, strike you if you do wrong. Titirahin ka niya. No? Condemns people. Kung ano ang kasalanan, kung ano ang nagang mali, kinukondemn niya. Offend you when you are not following the standard of the church. Matindi yun. No? Halimbawa, sa babae, mayroong kayong proper decorum dito sa pulpito. Ang standard sa babae, dapat ang palda mahaba. Yung problema, yung punit hanggang baywang. Pwede ba yun? Di ba? Tapos ay sasabihin niya, uy, ito si brother kabago-bago. Di ba? Pasikat ka agad. Laging sumasama sa singing group. Di ba? Yung mga ganon, mga kapatid. Naalala ko tuloy, meron pala tayong babautismuhan, 3. Mamaya, after lunch. Doon sa pinanggalingan natin. Masbate. Merong bagong binyag. Yung bagong binyag na yon, mga minamahal na mga kapatid. Pagka next Sabbath, ay siya ang napiling mag-opening prayer. Bakit? Kasi hindi dumating yung na-assign. Uy, alas 8:30 na. Wala pa yung wala pa yung na-assignan. Hinugot yung bagong binyag. Ay, Brad, ikaw mag-opening prayer. Ay, hindi pa ako marunong. Ay, kaya mo yan. Yun ang sinasabi, di ba? Ini-encourage me. Kaya mo yan. Anong ginawa? Pina-opening prayer. Lumuhod na, mga kapatid, tayo lumuhod. Manalangin siya. Panginoon, salamat po sapagkat nakarating kami sa simbahan na ligtas. Kahit maputik. Diba? Kasi maulan. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw pupunta dito sa simbahan, huwag kang dumaan doon sa aming dinaanan dahil may pukyutan.
baka makagat ka. Oh, yung mga kapatid nagtawanan. Ano nangyari? Hindi natapos ang panalangin niya. Nahiyang-hiyan na eh. Hindi natapos. Sino tumapos? Yung superintendent. Anong sabi ng superintendent? Panginoon, alam mo ng kasunod. Amen. Oh, hindi na natapos. Alam niyo, pagka next Sabbath, hindi na nakita yung bagong binyag. Ay, dapat tuturuan, no, mga kapatid. Kaya, tatanong natin, sino kaya itong defective people na ito? Huwag ka tumingin sa katabi. Sino yan? Alam niyo, mga kapatid. Uy, nasaan na? Ba't nawala? We are all these defective people. Tayo ito. Lahat tayo may defects. Lahat tayo may kahinaan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya huwag mong tingnan yung katabi mo. Ay, ito, lagi natutulog. O, ikaw naman, maingay. Di ba, mga kapatid? So, dahil sa bagay na yan, may binanggit si Mrs. White. Ang sabi niya, draw nigh to God. How? By secret, earnest examination of your own heart. Napakaganda, no? Fit na fit sa ating key text, mga minamahal ng mga kapatid. Anong sabi ni Mrs. White? Draw nigh to God. Paano? By secret, earnest examination of your own heart. Kaya ang sabi ng Biblia, siyasatin mo ang iyong sarili. Kung ikaw ba'y nasa pananampalataya, subukin mo ang iyong sarili. Kung si Kristo ba'y nasa iyo. No, mga kapatid? At ang sabi diyan, by childlike, heartfelt, humble dependence upon God. Pag lumapit ka sa Diyos, dapat humble ka. Dahil lumapit ka sa Diyos eh. At ang sabi pa dyan, making known your weakness to Jesus and by confessing your sins. Di ba napakaganda? Napakaganda ng iyong theme. Oh. Holding in faith, steadfast up to the end. So mahalaga yun. Paano natin mapanghawakan? Hindi natin alam kung paano tayo maging malakas. Unang sikreto, lumapit tayo sa Diyos. Isang apostol, i-share ko sa inyo, karanasan niya na mayroon din siyang defects, pero he was transformed. Do you know this apostle? Kamukha niya lang. Si Apostol Juan. Apostol John. Akala nyo, babae. Doon sa painting na Da Vinci Code, parang may babae doon eh. Sabi, kaya ang duda ng mga iti, sabi, uy, si Jesus, yung Jesus nyo, babaero. Yun ang sabi. Nakausap ko dito sa Cavite. Babaero. Katabi si Maria Magdalena. Kasi napagkamalan si Juan na babae. Bakit? Mayroon siyang baby face. No? At kung mayroon kang baby face o mayroon kang mukha na napakakinis na mukha, parang babae, pero hindi siya bakla, ay talagang proud ka. No? Proud ka. Yan si Juan. Meron siyang 8 defects ayon sa Acts of the Apostles 5:40. Siya ay proud, self-assertive, ambitious for honor, impetuous, evil temper, desire for revenge, and spirit of criticism. Mayroon pa, resentful under injury. Sabi ni Mrs. White sa Acts of the Apostles 540. Mga minamahal na mga kapatid. No? Pero, sa kanyang pagiging depiktado, no, ayon sa kay Mrs. White, despite of his defects, only John followed Jesus to the garden. Despite of his defects, only John refuses to run when everyone else fled away when Jesus was arrested. Ayon kay Mrs. White. Only John made his way to the courtyard to see Jesus on trial. Only John followed Jesus during the church night. Magawa ba natin ito? Mayroon siyang pinanghawakang pananampalataya na malalim sa ating Panginoon. Only John followed Jesus to the summit of Calvary. Kaya nga, ang sabi ni Jesus kay John, yung kanyang, nandun na siya sa kanyang supreme agony, he looks down to John and said, take care of my mother when I'm gone. Kanino niya ipinagkatiwala yung kanyang mother na si Mary? Kay Juan. Kay Apostle John. Pero may defects siya. 8 defects ang binigay ni Mrs. White sa kanyang aklat. Pero despite of his defects, meron siyang napakagandang ginawa. Dahil ayon kay Mrs. White, ay pinangahawakan niya yung malalim na relasyon niya sa Panginoon at malalim at matatag na pananampalataya. Kaya nagawa niya ito. Sino, magawa mo ba? Magawa ba natin yan? Si Pedro nga eh. Patago-tago, dininay pa niya. Hindi ako yun. Sabi niya. Pero si Juan, si Apostol Juan, the youngest of all the apostles and
the last apostles died. No? Na namatay, mga minamahal na mga kapatid. Like John, no? Gaya ni Juan, tayo din ay merong ganito. No? Whether we accept it or not, meron tayong ganyan, mga minamahal na mga kapatid. Pero, we can be changed. Mabago tayo. Kung hindi tayo hihiwalay sa Panginoon. Kung mayroon tayong constant relationship sa Kanya. Mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Mabago tayo. Mga minamahal na mga kapatid. Okay? In his attitude of having defects, si Juan, in his pride, in his shortcomings, in his revengeful spirit, mga minamahal na mga kapatid, Jesus kept on loving him. Tayo, ang dami nating kahinaan, ang dami nating defect, pero mahal tayo ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo matubos. Namatay siya para tayo mabuhay. Okay? Minahal tayo, gaya ni Juan, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya ang sabi diyan, from being proud, self-assertive, ambitious for honor, impetuous, evil temper, desire for revenge, and spirit of criticism. Gusto kong sabihin sa inyo, si John, naging godly man. Bakit? Hindi siya humiwalay sa Diyos. Namatay siya. Siya lang yung apostol na namatay na ordinaryong kamatayan. Diba napakaganda? Mga minamahal na mga kapatid. Minsan, sa ating karanasan na tayo po ay makasalanan, tayo po ay maraming problema, maraming pagsubok. Sino dito walang pagsubok na naranasan? Wala. Lahat tayo nakaranas ng pagsubok. Meron niyang purpose kung bakit tayo sinubukan, mga kapatid. Tingnan natin yung purpose, ha? Sabi diyan, trials of faith will help you to know how loyal you are to God. Mahalaga ito. Anoan niya? Ang trials of faith ay makakatulong sa atin na malaman natin gaano tayo katapat sa Diyos. Bakit? Yung iba pag sinubukan, umalis na sa pananampalataya. Next, ang sabi diyan, trials of faith will test your patience and endurance. No? Kaya mo bang tiisin? Makapagtiyaga ka ba? Makapagtiis ka ba? Diba? Sa iyong naranasan ngayon. Kaya nga ang sabi ni Kristo, ang magtiis hanggang sa wakas ay makaparang ng halian. Mamaya. Mag-alas 12 na eh. Mga kapatid. Trials of faith will help you to recognize that your victory is in Jesus Christ alone. Yung ating pagtatagumpay, hindi natin yan masumpungan kahit kanino. Only in Jesus. Mga minamahal na mga kapatid. Trials of faith will remind you to rely on God's guidance. Because the world offers sufferings and pain. Si Kristo, mga kapatid, hindi siya nangako ng maayos na buhay dito sa libutan. Hindi siya nangako na sa ating paglalakbay sa mundo ay walang kapighatian. Ang assurance na ipinangako niya, pag napagtagumpayan mo, meron kang eternal life. Sabi ni Kristo, John 16:33, ang sabi niya, hindi kayo makakaranas ng kapayapaan dito sa liputan. Ano maranasan niyo? Kapighatian. Anong kanyang tagubilin? Daigin niyo ang sanlibutan. Daigin niyo ang sanlibutan. So magtatagumpay tayo, mga minamahal na mga kapatid. Trials of faith will help you to determine that your faith is true and genuine. Diba? Yung pananampalataya, makita natin o ma-determine natin kung ito ba ay tunay at totoo ang ating pananampalataya. Anong sabi sa Review and Herald, March 16, 1888, paragraph 2? We are to fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Ito mababasa natin sa 1 Timothy chapter 6, verse 11 and 12. No? Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil dyan ka tinawag. Hindi tayo tinawag sa kung saan man. Tinawag tayo sa buhay na walang hanggan dahil nawala sa atin yon nung tayo'y nagkasala. Take up the cross, deny self, war against the flesh, and follow daily on the footsteps of the Redeemer. There is no salvation for us except in Jesus. Liban kay Kristo, wala tayong tagapagligtas. Walang magliligtas sa atin. No? Kaya pag mayroon pa dito na yung husband or yung wife hindi Adventist, kasi sabihin niya, ay, sasabit ako sa palda mo. pag dadalhin na kayo sa langit, walang ganun.
Walang ganon, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi dyan, for it is through faith in Him that we receive power to become the sons of God. No? But it is not merely a passing faith. It is a faith that works the works of Christ. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya mahalaga yun eh. Pag may pananampalataya ka, laikad dumadalo sa pagsamba. Yung iba, masakit lang ulo, hindi nadadalo. Masakit ang ulo ko, i-regards mo na lang ako kay elder. Oh, 'di ba? Alam nyo ba na ang bahay-sambahan ng Diyos ay hospital? No? Spiritual na hospital. Kaya meron tayong spiritual na check-up. Bakit? Kasi lahat ng mga may sakit, pag pumunta sa simbahan, pagbalik, magaling na, pinagpala pa. Mga minamahal na mga kapatid. No? Ang sabi dyan, generally, attendance is a faith problem. Nung hindi pa nag-lockdown, hindi ko alam kung lahat ng membro dumadalo. Yung iba nanghihina. No? The weak who look for an excuse will find one. O, di ba? The strong who face the same problems and difficulties as other people do somehow manage to always attend. O, di ba ka? Bilangin mo nga sa sarili mo, ilang beses ba ako naka-absent para lang mag-shopping o ano man. Di ba ka? Minsan, di natin napahalagahan, mga kapatid. Ang sabi ng mga apostol, no? Lucas 17:5, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Ito'y pakiusap ng mga apostol. Dagdagan mo, Panginoon, ang pananampalataya namin. Dagdagan. Bakit? Kasi kulang ang pananampalataya. Ang sabi diyan, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling saan? Sa pakikinig. E paano kung hindi ka nakinig? Natulog ka. Di ba? At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, ang attendance, isa sa mga i-consider natin that will help build our faith, mga minamahal na mga kapatid. Yung pagdalo natin lagi sa bahay, sambahan. Every time we don't attend church worship services, we miss things build us for salvation. Yung mensahe na para sa'yo ngayon dahil hindi ka sumamba, hindi mo ngayon napakinggan at hindi ka makikinabang sa bagay na yon. Ang sabi diyan, often those who don't attend regularly miss the very lessons they need to build their faith, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya ang sabi diyan, in a daily prolonged exposure with the Savior, we can be changed. Pag lagi natin kasama ang Panginoon, mabago tayo. Pag umiwalay tayo, wala na, mga kapatid. We can be transformed like John. Alam nyo, sa dami ng teksto ng Biblia, isa ito sa napaka-paborito kong teksto. Ano sinasabi diyan? Romans chapter 14 verse 8, for if we live to the Lord. And if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Ito yung napakaganda sinabi ng Apostol Pablo. Ang sabi niya, kung mabuhay tayo sa Panginoon, tayo mabubuhay. At kung mamatay tayo sa Panginoon, tayo mamamatay. Kaya nga, sabi niya, mabuhay man tayo o mamatay tayo, tayo'y sa Panginoon. Amen. Napakagandang salita na ito. Mabuhay ka man o mamatay, pag na kay Kristo ka, sigurado ang iyong buhay, mga kapatid. Isa sa lesson na pwede nating makuha. Be joyful when your faith is being tested. Sabi pa dyan, because you will see the hands of God will lead you into your character refinement and to prepare you for better. Di ba napakaganda? No? Matuwa ka kapag sinubo ka, hindi ka malungkot. Dapat magala ka. Sabi nga ni Apostol Pablo, kapag sinusubok siya, pagka inuusig siya, hindi siya nanghihina. Lalo siyang lumalakas. Kapag may nagdi-discourage sa inyo, dapat lalo kang ma-encourage na maglingkod sa ating Panginoon at maglingkod, mga minamahal na mga kapatid. Ito yung appeal natin, mga minamahal na mga kapatid. We need to hold in Jesus' faith. His faith never failed. His faith is unwavering and His faith is our assurance till the end. Di ba? Ganda ng inyong theme, steadfast up to the end. Jesus invites you today, mga minamahal na mga kapatid, to embrace His faith that never fails.
yakapin natin ang pananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Jesus invites you to be faithful to Him because He is faithful to us. Anong sabi diyan? Inimbitahan tayo ng ating Panginoong Hesukristo na magtapat sa Kanya sapagkat siya tapat sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 14 verse 2, 4 verse 2. No? Na mahalaga ng isang katiwala ay matagpuang nagtatapat. Tanong mo sa Panginoon, nagtatapat ba ako? Sabi diyan, in spite of trials of faith, put your faith to Him. Because His faith is our safety in times of crisis. Dami natin naranasan ngayon. Di ba natin napasalamatan sa Diyos? Pumutok ang bulkan. Naglindol, bumagyo, nagkaroon ng virus. We are still alive. It's because of God's love and care for us. Kaya dapat tayo magpasalamat. Ang daming namatay. Ang daming nagkasakit. Ang daming nawalan ng buhay. Pero nandito tayo ngayon, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig. Nandito tayo dahil sumampalataya tayo na magtatagumpay tayo dahil meron tayong Kristo, mga minamahal na mga kapatid. Ito yung napakagandang text na gusto kong ibilin sa inyo ngayong umaga. Sabi ng ating Panginoon, I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Panghawakan mong matibay ang anumang nasa iyo upang walang sino man ang makaagaw sa iyong korona. Mga minamahal na mga kapatid. Ang inyong theme, holding in faith, steadfast up to the end. Panghawakan nating matibay sapagkat ang magtatagumpay, ang sabi ng ating Panginoon, makakasama niyang kakain sa hapagkainan sa langit na bayan. Ang aking dalangin, sa mga kapatid na ito, alam ko na kayo ay talagang hasana sa mga pagsubok. Hindi kayo aabot sa 21st anniversary kung hindi kayo nagtatagumpay. Ang aking dalangin, patuloy kayong magtatagumpay, anuman ang hamon sa buhay, patuloy ninyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon at tumayong matatag at ibandirang ako'y anak ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon.